Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Praise the Lord! So natapos nga po natin ang Book of John at praise the Lord! Glory to God sa buhay ng bawat isa. I hope sa mga nakinig at subabaybay ng ating video doon sa Book of John na isinulat ni John Beloved ay marami po tayong natutunan. Sana po tayo na magpapatutuo na ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon. Una pa lang, He is involved for the creation of heaven and earth. Yan po ay patunay sa John 1:1 at nung John 14 ay siya po ay nagkatawang tao, yung salita naging flesh at siya po yung Panginoong Hesukristo. So marami tayong natutunan about Jesus Christ. Siya po ay ilaw, siya po ay tagapagligtas po natin at siya po ay hari at siya po ay hindi dito sa sanlibutan na ito. At kung tayo po ay naniniwala at tinanggap po natin siya as our Lord and Savior, ay hindi na rin po tayo taga-sanlibutan na kagaya po niya. Amen? So I hope na marami po tayong natutunan and I hope na ipamuhay po natin yon and pagbulay-bulayan po natin yan in our daily life dahil napakahalaga po ito sa ating buhay na siyang panghahawakan po natin hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? So naniniwala po tayo na ang Panginoong Hesukristo ay siya po ay ipinanganak at napako po siya sa krus, namatay po siya at binaba po siya sa krus, inilibing po siya, after 3 days ay nabuhay muli at yun po yung pinakapag-asa po natin at someday is makakasama po natin ang Panginoon. Amen? And I hope na alam po natin yan at patuloy na makinig at magbasa tayo ng salita ng Panginoon dahil ito po yung magpapalakas po sa atin habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Amen? So ngayon, ang matutunghayan po natin is by verse po tayo ngayon. At ito po yung dahilan bakit tayo po nag-share ng salita ng Panginoon dahil natagpuan po natin ang buhay na walang hanggan at natagpuan po natin ang nakakapagbigay ng bagong buhay sa ating buhay. So ito po nga yung sabi niya dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, the new has come, the old has gone, the new is here. So ito po yung natagpuan ko. So hindi po madali at marami pong process na nangyari din po sa aking buhay. But glory to God, hindi niya po ako sinukuan at ipinakita niya yung bagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin. So akala ko nga po, ako po ay Christian kasi yung mga magulang ko is nagsisimba po sila, nagpe-pray po sila, nagbabasa po sila ng Bible and lagi po nilang sinasabi na lagi ako manalangin. Sabi ko doon sa lola ko before na hindi ako marunong manalangin pero sabi niya kahit short lang yung tinuro niya sa akin na very short is Apo idala na ko na ijay Ilocano. In English it is Lord guide me. So ngayon ko lang nare-realize na napaka-powerful po pala. So before hindi ko po yun naiintindihan at hindi ko po yun pinapanalangin or even though pinapanalangin ko but I don't really mean it. Pero ngayon is na-appreciate ko at napaka-powerful po yan kasi ang Holy Spirit na po yung nagpapaliwanag po sa akin. Ayun nga, akala po natin kapag tayo po ay nagsisimba, kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, pero kung hindi pala po natin naintindihan yung pagtanggap po natin kay Panginoong Hesukristo as our Lord and Savior, ay walang sense kung hindi po natin naunawaan po yun. Kasi experience ko, kasi akala ko nga po is ligtas ako, a lot of time na pinatanggap po ako, pero hindi ko po yun naiintindihan. Pero nung nandito na po ako sa Israel at dito ko po naunawaan yung prayer of salvation dahil sa verse na ito. So ang nangyari noon, it is a 7th anniversary of our church dito. Sinasalihan ko. So nag-YouTube po ako doon. So masali po ako sa trip para may i-upload po ako. So yun nga, 7th anniversary ng church na ito sa nagsisibahan ko hanggang ngayon. Ito po yung message na nakuha nga po nila doon sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new has come, the old has gone. During message, nakatutok yung camera ko po sa nagbibigay ng message na I'm not sure na kung papayag po siya na i-upload ko po ito sa YouTube or hindi. Pero nung tinanong ko siya, parang nag-aalanganin pa. Kaya inulit ko ulit para alam ko kung i-upload ko o hindi kasi mahaba po yung video na yun at nakakapuno ng gallery. But praise the Lord dahil nang inulit ko na natanungin nga pwede ko bang i-upload po yun is sabi niya why not.
So yun po yung kwento ng aking pagka-born again dahil sa pag-i-edit ng video. So during that time, hindi ko po nauntindihan yung pinagsasabi po niya. At nang habang ako po ay nag-i-edit, paulit-ulit ko naririnig yung sinasabi niya until na nag-sink in sa akin. Kaya doon na yung time na tinanong ko yung sarili ko, what I am doing? I am really a Christian. Akala ko Christian po ako, pero ano yung ginagawa ko? Hindi po ako nakapokus kay Lord. Magsisimba lang ako, tapos na yun. Hindi ko talaga binagbulay-bulay yung salita niya, and I'm not giving the importance of every word na naririnig ko. Kaya walang pagbabago yung nangyayari sa akin. So, paulit-ulit kong pinapakinggan yung message about sa anniversary na yon, in that doon ko naintindihan yung prayer of salvation na I open my heart and I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I ask the Holy Spirit to lead me in all truth. Write my name in the book of life. Be my Lord and be my Savior in the name of Jesus. Amen. So yun po yung paulit-ulit, yun po yung na-realize ko na kala ko naintindihan ko po yun. Kaya pala ito po yung sinasabi po nila kung bago po tayo sa isang church or bago po tayo sa isang ministry, napakahalaga po pala itong pagtanggap sa Panginoon. Kaya kung hindi pa po niya natanggap ang Panginoon as your personal Lord and Savior, ay dinadalangin ko po na tanggapin ninyo ang ating Panginoong Hesukristo na siya po yung tagapagligtas po natin, dahil yun po yung magbubukas po sa atin para maintindihan po natin kung sino si Jesus Christ sa ating buhay. Kasi kahit natanggap po natin many times na natanggap po natin ito, kung hindi po natin naunawaan, ay hindi po natin maiintindihan yung salita ng Panginoon. Kasi kung naunawaan po natin ito, ay papahalagahan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao po siya at iligtas niya po tayo. Ayan, kung isa ka po na hindi pa po nauunawaan yung prayer of salvation, is I pray na maintindihan mo po ito. Narinig po natin sa book of John, kung sino man po ang makakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Those whoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Yan po yung nakasulat sa John 3:16. Amen. So kaya kahit paulit-ulit na pinagpipray po yun sa atin, is namnamin po natin, unawaan po natin, at pagbulay-bulayan po natin. And so kung totoo po yung pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo, tayo na po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, at yun na po yung pagsimulang bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Therefore, if anyone is in Christ, the old has gone, the new has come. Sana po tayong bagong nilalang kung totoo yung pagtanggap po natin sa Panginoong Hesukristo, at tayo po ay namumuhay na. Tayo po ay nare-renew, tayo po ay nababago araw-araw, napaprocess po tayo araw-araw. Kaya ang ibinigay ng Panginoong Hesukristo dito ay pagbabago, restoration dito sa mundong ito. Amen? So if we are now in Christ, isa sa dapat po nating gawin is patuloy po tayong mamuhay ayon doon sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo, at kailangan po natin alagaan yon, kasi nangyayari yung backsliding. Kasi nga, nung una na natanggap po nila ang Panginoong Hesukristo, is maapoy po sila, pero there will be a time na magbabackslide po sila. Kaya ito po yung napakahalaga na alagaan po natin, that if we are now in Christ, kung bago-bago pa tayo as mananampalataya, is continue to look up Jesus as our Lord and Savior, at magpatuloy po tayo na makisama doon sa mga mananampalataya. Alagaan po natin yung natagpuan po natin na bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. At isa po is we practice na mamuhay ayon doon sa salita ng Panginoon. We practice na hindi po tayo nagchichismis, kundi i-chismis po natin yung salita ng Panginoon. Amen. Higit po sa lahat ay isa pa is we have to continue na alamin kung sino ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, at mag-memorize po tayo ng Bible verse na panghahawakan po natin, dahil hindi po madali yung journey po natin bilang
mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Marami pong distraction po talaga kung hindi po natin aalagaan yung faith po natin na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga din yung pagbabasa po natin, yung pagpe-pray po natin personally, and yung pagde-devotion po natin in our daily life, at mag-memorize po tayo ng Bible. Depende po sa atin kung ano po yung magpapalakas po sa atin. Matthew 24:35, dahil sa marami pong nangyayari ngayon at marami pong nauuhaw sa success or prosperity, is hindi na po nila nakikita yung salita ng Panginoon at hindi na po nila pinapahalagaan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi sa Matthew 24:35 is, heaven and earth will pass away but my word will never pass away. So ito po yung inanghahawakan ko, kasi dati rin is gusto ko pong habol ako ng habol para yumaman. Pero praise the Lord, dahil pinapayaman po tayo ng Panginoon sa kanyang salita, and it will never pass away. Amen. Heaven and earth will pass away, but the word of God that we have will never pass away. Amen. Ito pa po yung magliligtas po sa atin. Di po ba? Pag may mangyaring gera or mangyaring earthquake, mangyaring flood, yung mga bahay po natin na malaki or yung mga pera na investment po natin, it will never save us, but the word of God will save us. Pero kung yung mga pera po natin, yung mga paari-arian po natin, kahit tawagan pa po natin iyan, hindi po niya tayo kayang iligtas. Pero yung salita ng Panginoon, kahit hindi po natin yan nakita by faith, ililigtas at ililigtas niya po tayo. Amen? Kaya napakahalaga yung pagbabasa po natin, pag-memorize ng salita ng Panginoon, at panghawakan po natin, unawaan po natin, hindi lang po natin i-memorize, at syempre, unawaan po natin, and it will become wisdom na po sa atin. Amen? So, ayan, glory to God. I hope na may natutunan po tayo dito about sa prayer of salvation, and 2 Corinthians 5:17, that anyone who is in Christ, the old has gone, the new has come. Glory to God. Maraming salamat, and I hope na a lot of people will know Jesus Christ as our Lord and Savior. And each of one will have unity to confess that Jesus Christ is our Lord for the glory of our Abba Father. At marami pa po tayong mag-share ng salita ng Panginoon, and we will be united to praise our Lord Jesus Christ wherever we are through the Holy Spirit. Amen. So God bless. Glory to God. Shalom, shalom. Bye.